Nakausap ko si Denise. Ang sabi niya hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na wala na talaga si Michael. Kaya ayaw niya munang lumabas. Alam mo, ang sabi niya, ang ironic daw. Ang dali niyang sinasabi sa mga pasyente niya how to handle their grief. Pero ngayon, ano nangyari sa kanya? Ang hirap pala. Ikaw, Lynette, kamusta ka na? Alam mo naman na hindi iba si Michael sa akin. Kaya minsan naalala ko pa rin siya. Sana lang talaga nakapag-usap kami ng maayos ni Michael bago siya nawala. Kung para sa akin nga, mabigat na eh. Paano pa kaya kay Denise? Hindi talaga madali na mawala ng taong minamahal. Lalong-lalo na kung yung taong yun, alam mong hindi na babalik kahit kailan. Pareho pala kayo nawala ng asawa, no? Pero yung kay Denise, sa masakit na paraan. Yung sa'yo, para sa ikabubuti mo. At least now you're free of Doc Carlos, Lynette. Alam mo, ngayong malaya ka na, siguro hindi masamang pakinggan mo talaga kung anong sinasabi ng puso mo. Katie, ano ka ba? Hindi ko iniisip yan. Basta si Annalyn. Si Annalyn lang ang nasa focus ko. Si Annalyn lang ang priority ko. Siya lang ang wala ng iba. Si Annalyn? Oo. Hindi mo na kailangang alagaan yun. Tsaka, di ka naman magmamahal ng iba. Papakinggan mo lang kung anong matagal na talagang sinasabi ng puso mo. Alam mo, kung nandito si Michael, I'm sure ko-convince ka nun to follow your heart. Pwede ba kumain ka na lang kung ano-anong sinasabi mo dyan? Talaga? Tumpa ka na ngayon. Mag-restroom muna ako, ha?